Kabanata 1321. Magkaroon ng solusyon. Pinakalma ni Silas Regulus, matandang psycho, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, at huwag mong masyadong sisihin ang apo mong iyan. Gusto lang niyang gawin ang kanyang bahagi upang matulungan ang mga pamilya ng imperial. Kahit na hindi nangyari ang insidente ni Ince, minamaliit ko pa rin ang kakayahan ni Wiccan sa simula pa rin. Marahil ay hindi kalaban ni Adjarn Moncor na Troje Bomo noong una. Si Silas ay isang tao na may iba't ibang pananaw sa mas malaking larawan. Alam niya na sa sitwasyong ito, hindi dapat magkaroon ng anumang salungatan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga pamilya ng imperial. Iyon ang dahilan kung bakit niya binigkas ang mga salitang iyon upang patahimikin ang karamihan. Kasabay nito, hindi nagkamali ang War Emperor. Kahit na dumating si Wiccan sa altar na inayos na ni Adjarn Moncor ngayong gabi, hindi ito nangangahulugan na matatalo siya. Napakalakas talaga ng lalaking iyon. Mula simula hanggang ngayon, tahimik lang na nakikinig si Tyr sa usapan ng mga naruroon nang hindi nagsasalita o naaabala. Siya ay nag-iisip tungkol sa isang mahalagang bagay. Nang matapos siya, sa wakas ay sinabi niya, "Lolo at Senior War Emperor, may tanong ako." "Oo naman, anong problema?" Tanong ni War Emperor at Mad King, sabay-sabay na nakatingin kay Tyr. Sumagot si Tyr, "Alam ko ang kasalukuyang sitwasyon ng buong Imperial Capital City, at naiintindihan ko rin ang lakas ng pamilya ng Chiver Imperial. Kaya, ang gusto kong kumpirmahin ay ito ang gawin ang susunod na hakbang sa pagharap sa pamilya ng Chiver Imperial. Ang pinakamahalagang salik ay ang pagdaig sa mga paksang iyon sa pagsusulit, tama ba?" "Tama ka yan." Tumango ang War Emperor at nagpaliwanag, "Sa katunayan, ang agwat sa pagitan ng lakas ng lahat ng apat na pamilya ng Imperial Capital City ay hindi ganoon kalaki noon. Kahit na itinatago ng Chiver Imperial Family ang kanilang tunay na lakas, ang tatlong natitirang imperial na pamilya ay maaari pa ring sugpuin sila, sa kabila ng katotohanan na sila ay nakipagtulungan sa Red Moon. Kaya nga kami ay naglakas loob na magtulungan para salakayin ang base ng Red Moon dati. Sa kasamaang palad, naging variable ang mga test subjects na iyon. Masyado silang malakas pagkatapos nilang maging monsters. Bukod pa doon, napakarami ng kanilang bilang. Dahil dito, naging issue ang mga test subject na iyon na naging sanhi ng pinakamalaking sakit ng ulo para sa atin. Nasaksihan mo kung gaano sila kakilakilabot sa labanan sa Moher Cliff, at muli ngayong gabi." "Oo." Tumango rin si Tyr. Ang kumokontrol sa mga test subject na iyon ay si Wiccan. Isa siyang Dark Sorcerer from Southeast Asia, right? Nagpatuloy ang War Emperor, tama. Ang Wiccan na iyon ay hindi lamang isang maitim na mangkukulam mula sa Timog Silangang Asya, ngunit nagmula rin siya sa isang lahi ng Maddex, kaya alam niya ang masasamang Kadoko spells. Ngayon, gumagamit siya ng Kadoko spell para kontrolin ang mga test subject. Kasabay nito, sinanay din niya ang isang grupo ng mga mangkukulam na partikular na kontrolin din ang mga test subject. Hindi kalabisan na sabihin na si Wiccan ang test subjects, kaluluwa. Iyon nga ang dahilan kung bakit espesyal akong nag-imbite ng dalawang Light Sorcerer mula sa Southeast Asia para harapin siya. Patuloy na tumango si Tyr, ngunit inilipat niya ang paksa at sinabing, "Baka makakatulong ako para harapin si Wiccan." Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon. Lahat ay nakatingin kay Tyr na may pagdududa na nakasulat sa kanilang mga mukha. "Tyr, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Dalton. Ngumisi si Tyr. "Lolo, dahil gumagamit si Wiccan ng Kadoko spell para manipulahin ang mga test subject, baka makatulong ako sa pagtanggal sa kanya." "Ikaw, anong pinagsasabi mo?" "Tyr, mas mabuting huwag kang magbiro sa ganitong oras." Maraming tao sa audience ang hindi naniniwala na totoo ang sinabi ni Tyr. Akala ng mga ito ay nagbibiro siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang War Emperor ay nasa dulo ng kanyang talino kung paano alisin ang Wiccan. Kaya, paano ito magagawa ni Tyr? Itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, maingat na sinabi ni Tyr, "Hindi ako nagbibiro." Kung ito man ay ang tamang sins ng Timog Silangang Asya o ang masamang mahika sa ngayon, ang lahat ng ito ay nauugnay sa mga spelling ng Maddex Kadoko. Ikaw mismo ang nagsabi na si Wiccan ay nagmula sa isang Maddex lineage, kaya lahat ng kanyang masamang magic ay nauugnay sa Maddex Kadoko spells. Dahil ito ay isang Kadoko spell, kung gayon mayroon akong paraan upang makitungo sa kanya. Mayroon akong dalawang subordinate na nagkataon na napakalakas na Kadoko practitioner.
Kung maaari kong tawagan sila upang tumulong, kung gayon maaari kong sugpuin si Wiccan. Kahit na sinabi na ni Tyr ang lahat, tila hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga naroroon. Pagkatapos ng lahat, maging ang mga master na inimbitahan ng War Emperor ay natalo. Kaya, paano naging posible para sa mga tao ni Tyr na talunin ang Wiccan? Sa harap ng nag-aalinlangang tingin ng mga tao, walang pakialam na nagkibit-balikat si Tyr at sinabing, wala akong pakialam kung maniwala kayo sa akin o hindi. Anyway, wala namang halaga para sa dalawang subordinate kung ito na lumapit para tumulong. Tama ang Padre de Pamilya Windsor. Kung patuloy nating hahatakin ang bagay na tulad nito, ang sitwasyon ay higit na makakasama sa atin. Kaya, kayong mula sa mga pamilya ng Imperial ay maaaring maghanda para sa inyong tunggalian sa pamilyang Cheever. Samantala, ako na ang bahala kay Wiccan. Ilang sandali, maraming tao ang natahimik. Maya-maya, nagkatinginan sina Dalton at Silas at tuluyang tumango. Tyr, baka hindi ka nila paniwalaan, pero naniniwala ako. Sinampal ni Dalton ang balikat ni Tyr. Bahala ka na lang. Okay. Madiinding tumango si Tyr. Kung ganoon, dapat lahat ay gumawa ng kani-kanyang paghahanda. This time, it will definitely be the final war. So, I hope everyone stop hiding your strength. We will fight to win, or die trying. If we lose, it will be ang wakas para sa ating lahat. Okay. Pagkatapos ng 7 araw, opisyal na nating sasalakayin ang pamilyang imperial ng Cheever at magkakaroon ng panghuling showdown kasama ang matandang troll na iyon, si Andraste Cheever. Ay! Sa wakas natapos din ang pagpupulong. Susunod, bumalik ang lahat sa kanilang sariling pamilya upang pakilusan ang kanilang mga tropa at maghanda para sa huling paghaharap sa pamilya ng imperial ng Cheever sa loob ng 7 araw. Halos madaling araw na noon. Tyr, hindi ka na dapat bumalik sa hotel sa mga susunod na araw. Punta ka na lang at manatili sa pamilya Alroy. Si Dalton ay personal na nagpaabot ng imbitasyon kay Tyr at hiniling sa kanya na sumakay sa kaparehong sasakyan ng kanyang sarili. Dahil dito, hindi na tumanggi si Tyr sa kanyang alok. Nagkataon lang na sa panahong ito, masigasig niyang sinasanay ang 9 steps to disorientation. Gayunpaman, may ilang mga seksyon na hindi pa rin niya naiintindihan, at kailangan ng tulong ng Mad King upang maalis ang kalituhan. Maaaring samantalahin ni Tyr ang ilang araw na ito upang lubusang magsanay sa pamamaraan ng paglilinang at ganap na makabisado ang kasanayan. Sa sasakyan, sina Tyr at Dalton ang nakaupo sa likurang upuan. Nakadungaw sa bintana ang una, habang nakapikit naman ang huli para gumaling. Just then, Dalton opened his eyes and asked, Tyr, what is the background of your subordinate? I notice how firmly you spoke just now. Parang sobrang confident mo sa kanila. Sumagot si Tyr, ang dalawa kong nasasakupan ay sina Xanthus Meriem at Xyrus Label. Si Xyrus ay isa sa 18 generals ng Regal Palace na itinatag ko sa Reign, na ang mga ninuno ay nagmula sa 18 fortresses of Maddex. Isa na siyang napakalakas na Kidoko practitioner kahit noong nakaraan kay Reign. Kung tungkol kay Xanthus, galing siya sa purong pamana ng komunidad ng Hymenoptera. Minsan akong pumunta sa Northern Raffines kasama si Xyrus para iligtas ang aking asawa. Nagbahagi kami ng koneksyon sa mga huling inapo ng komunidad ng Maddex Hymenoptera at nakuha ang Maddex Scriptures doon. Ang mga banal na kasulatan ay nahahati sa 2 aklat. Ang isang libro ay naglalaman ng impormasyon kung paano lasunin ang iba ng Kidoko poison. Ang mga banal na kasulatan ay dapat ang pinakamakapangyarihang mga aklat na ipinasa sa buong komunidad ng Maddex Hymenoptera. Kabanata 1322. Xyrus Label, nagbago ka talaga. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Tyr, maging si Dalton Alroy ay namangha. Sabi niya, Tyr, sa paraan ng pagsasalita mo, parang ang dalawang subordinate mo na ito ay katumbas ng pinakamakapangyarihang Kidoko practitioner na nagmula sa mga angkan ng Maddex. Hindi ako sigurado tungkol doon. Ngunit, si Xyrus ay isa na sa pinakamahusay na Kidoko practitioner sa Reign. Ngayon, pagkatapos pag-aralan ng Maddex Scriptures, tiyak na magiging mas makapangyarihan siya kaysa dati. Kaya, kung siya at si Xanthus ay magsasama-sama laban sa Wiccan, dapat ay medyo mataas ang tsansa ng kanilang tagumpay, sagot ni Tyr. Huminga ng malalim si Dalton at nagtanong, ikaw Brat, bakit hindi ka naglabas ng napakagandang card mula sa iyong deck kanina? Ano? Napatulala si Tyr. I have been practicing in the hotel all this while.
I didn't idea you all would be so anxious to deal with that weekend. But, it shouldn't be too late for me to call them over now, right? Hindi pa huli ang lahat. Sayang lang na isinakripisyo natin ang buhay ng dalawang Southeast Asian light sorcerer na iyon para sa wala. Nag-iisip na sagot ni Dalton. Nang makabalik sa manor ng pamilya Alroy, inilabas ni Tyr ang kanyang telepono at tinawagan si Cyrus nang walang pagkaantala. Mabilis na nakonekta ang tawag, at ang excited na boses ni Cyrus ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. "Boss, you finally remembered to call me. What have you been doing in the Imperial Capital City? Almost a month has passed. Have you found isang paraan para pigilan ang dugo sa katawan mo?" Marahil dahil sa sobrang tagal na nang huli niyang nakausap si Tyr, maraming daldal si Cyrus nang matanggap niya ang tawag nito. "Nakahanap ako ng paraan, ngunit mayroon pa akong mahirap na paglalakbay bago ko ito maipatupad," sagot ni Tyr. Hindi nagabalang magpaliwanag ng marami kay Cyrus, dumiretso siya sa punto at nagtanong, "Cyrus, kumusta ang pag-aaral ninyo ni Xantes ng Madex Scripture at ng Kadoko Scripture?" "Hehe. Sa talento namin ni Xantes, syempre, pinag-aralan namin ng maigi ang dalawang libro." "Boss, hindi naman talaga ako nagyayabang, pero kung ang Kadoko spells na galing sa Celestial Empire namin, yung tamang sins from Southeast Asia, or even, ang masamang pangkukulam mula sa kanlurang Europa, wala sa kanila ang katugma sa atin." "Ganun ba?" Bihira lang magyabang si Cyrus noong nasa ring siya. Sa katunayan, bihira siyang magsalita ng kahit ano. Pero, sa panahon ngayon, kitang-kita ni Tyr kung gaano siya nagbago. Maaaring ito ay dahil mas marami na siyang nakipag-ugnayan mula noong dumating siya sa Celestial Empire, at dahil din sa natagpuan niya ang kanyang sarili na isang pinagkakatiwalaan tulad ni Xantes. "Cyrus, nagkataon na may na-encounter akong problema sa Imperial Capital City. I need you and Xantes help with Kadoko spells. So, you two should pack up and come to the city tomorrow to lend me a hand." "Ano ba? Boss, banibiro mo ba ako?" Gulat na bulalas ni Cyrus. "Kailangan bang magbiro ako sa'yo?" "Okay, boss." Biglang natuwa si Cyrus sa kabilang dulo ng telepono. "Nagkataon lang na hindi pa kami nakakahanap ni Xantes ng taong susubok sa aming Kadoko spells. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataon na gawin iyon ng ganoon kaga." "Hehe, Cyrus, nagbago ka na talaga." "Boss, ano bang pinagsasabi mo?" Parang naging uneasy bigla si Cyrus. Tumawa si Tyr. "If my guess is right, the relationship between you and Xantes seems to have progressed pretty fast. Well, you two are not exactly getting any younger. Why don't I hold a wedding for you guys when I come back?" "Boss, kung patuloy kang magsalita ng walang kaparirikon, hindi ako lalapit." "Well, may iba pa akong gagawin, kaya ibababa ko na ang tawag." Kaagad na nagmula ang isang beep na tunog mula sa kabilang dulo ng telepono pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Medyo natulala, tumingin si Tyr sa telepono at nagpakawala ng mapait na tawa habang tinutokso, "This brat, how dare she hang up on me?" Matapos makontak ni Tyr si Cyrus, lumipat siya sa villa kung saan nakatira ang kanyang ina na si Lydia Alroy. Personal request ito ni Tyr. Sapagkat, hindi lamang napanatili ng ari-arian ang mga bakas ng buhay ng kanyang ina mula noon, naglalaman din ito ng lahat ng kanyang pananaliksik sa siyam na hakbang sa disorientasyon. Marahil ay makakahanap si Tyr ng ilang mga bagong tagumpay. Dahil hindi nakatulog si Tyr noong nakaraang gabi, nagpahinga siya sandali pagdating sa villa. Halos tanghali na nang may tumawag sa kanya si Dalton para kumain ng tanghalian. Ang mga makabuluhang tao na kumakain doon ay sina Dalton, Leonardo, at isang grupo ng mga direktang inapo ng pamilya Alroy, na lahat ay may kaugnayan sa dugo kay Tyr. Gayunpaman, sa totoo lang, lahat maliban kina Dalton at Leonardo ay nakaramdam ng pagiging dayuhan kay Tyr. Kaya, medyo awkward para sa lahat na kumain ng magkasama. Pagkatapos ng tanghalian, napansin ni Tyr na wala si Ins, kaya nagtanong ito tungkol sa kanya. Nakaground ang girl sa kwarto niya para pagmuni-munihan ang pagkakamali niya, sagot ni Leonardo. Galit pa rin siya sa ginawa ni Ins kahapon. Ngunit, kumpara kagabi, mas kalmado ang ugali ni Leonardo. Noon, talagang balak niyang wakasan ang buhay ng kanyang anak gamit ang sariling mga kamay. Ang kanyang mga aksyon ay may magandang intensyon, ngunit siya ay medyo walang muwang at walang kamalayan sa kasamaan ng mundo, sabi ni Tyr.
She thought she was invincible, just because she's a jack of all trades with her combat skills. I've really spoiled that babaeng bulok. Putol ni Leonardo. Sa oras na ito, tumingin si Dalton kay Tyr at nagtanong, Tyr, sinabi mo na nagsasanay ka na ng 9 steps to disorientation. May progress na ba kayo? Lolo, nagkataon na gusto kong humingi ng payo sa iyo tungkol sa pamamaraan sa mga susunod na araw, sagot ni Tyr. Humagalpak ng tawa si Dalton. Ha. Okay. Iyong bakal sa labas ng villa ng nanay mo ang pinakamagandang paraan para sanayin ang 9 steps to disorientation. Tere, punta tayo dyan. Okay. Nagtungo ang dalawa sa kinaroroonan ng bakal na kulungan. Sa katunayan, ang hall na ito ay hindi gaanong naiiba sa hiniling ni Tyr na gawin ng hotel. Pinadala ni Dalton ang isang kulungan ng mga maya at inilagay ang mga ibon sa loob ng hall na bakal. Tyr, pumasok ka sa hall at subukan ito. Gusto kong makita kung hanggang saan mo na nasanay ang mga hakbang, sabi ni Dalton. Ang paraan ng pagsasanay sa paghuli ng mga maya sa loob ng kulungang bakal ay mahirap para sa mga ordinaryong transcendent level na manlalaban, ngunit ito ay wala para kay Tyr. May kabuuang 18 maya ang nagsimulang lumipad sa loob ng hall na bakal. Pagkapasok ni Tyr ay nagsimulang magwalas ang kanyang mga mata sa katawan ng bawat maya. Naglabas ng timer si Dalton. Simulan. Agad na gumalaw ang mga paa ni Tyr na kasing bilis ng hangin. Nagpabalik-balik siya sa kulungang bakal sa hindi inaasahang bilis. Hindi nagtagal, sunod-sunod niyang hinuli ang mga maya at inilagay sa isa pang kulungan. Nakatayo sa labas, pinanood ni Dalton ang takbo ni Tyr habang tini-timing siya, at hindi niya maiwasang magulat. Hindi nagtagal, lahat ng 18 maya ay nahuli na ni Tyr. Agad na pinindot ni Dalton ang stop button sa timer at nagtapos, 1 minuto at 30 segundo, mas mabilis ka sa tiyuhin mo. Kabanata 1323. Ang nakuryenteng cage. Sa oras na ito, kahit si Mad King ay namamangha lamang sa hindi maisip na tagumpay ng kanyang apo. Matagal nang hindi nagsasanay si Tyr ng 9 steps to disorientation. Higit pa rito, hindi pa niya ginamit ang kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa kay Leonardo. Ito ay higit pa sa sapat upang makita kung gaano kakilakilabot ang mga nagawa ni Tyr sa martial arts. Lolo, ito lang ba ang paraan ng pagsasanay para sa 9 steps to disorientation? Naglakad si Tyr sa gilid ng bakal na kulungan at tumingin kay Dalton. Feeling ko parang may kulang. Anong kulang? Tanong ni Dalton. Hindi ko eksaktong matukoy kung ano ang nawawala, ngunit patuloy kong nararamdaman na hindi ito sapat, sagot ni Tyr, nanginginig ang kanyang ulo. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata at iminungkahi, paano kung piringan ka namin? Ngumisi si Tyr habang sumagot, ang pagiging nakapiring ay sinasanay lamang ang pandinig at pangunawa. Sa katunayan, walang ugnayan sa mga lakad ng mga paa. Anyway, hindi ito ang tinutukoy ko, ngunit iba pa. Kunin halimbawa ang pamamaraan ng pagsasanay sa iron cage na ito. Ginagaya ko ito sa hotel nitong mga nakaraang araw, ngunit lagi kong nararating ang isang estado na hindi ako makalusot. Pakiramdam ko ay may kulang. Ang problemang ito ay naging istorbo sa akin ng matagal, maaari mo ba akong tulungan na alisin ang aking pagdududa? Sa puntong ito, nakatingin si Tyr kay Dalton na may pag-asa. Si Dalton naman ay natahimik ng ilang segundo. Tapos, tumikim siya. Tyr, gaano ka nakatagal nag-practice ng 9 steps to disorientation? Since first time I swung by the Alroy family manor. Naipasa sa akin ng tito ko ang teknik noon. Halos 1 buwan na ang nakalipas, sagot ni Tyr. Haha. To be able to comprehend it to this extent within a month, nagulat ka talaga sa akin. Sa puntong ito, biglang binago ni Dalton ang paksa at ipinaliwanag, ang iyong hula ay tama. Ang kasalukuyan mong ginagawa ay walang iba kundi ang karaniwang bersyon ng 9 na hakbang sa disorientasyon. Sa kasamaang palad, 79% ng mga miyembro ng pamilya ng Alroy Imperial ay hindi magagawang isagawa ang karaniwang bersyon na ito hanggang sa pinakamataas sa kanilang buhay. Ngunit, naabot mo na ang tugatog sa loob ng wala pang 1 buwan, at nagawa mo yun kahit na ang iyong panloob na lakas ay selyado ng heptasil nails. Talagang ikinagulat ko ito ng husto. Ang ganitong gawain ay mahirap para sa akin kahit na. Isang tawa ang pinakawalan ni Tyr. Lolo, stop flattering me. Since nabanggit mo na standard version lang ito ng 9 steps to disorientation, ibig sabihin may advanced version na.
Patuloy ni Dalton, well, hindi talaga ito binibilang bilang isang advanced na version. Ang 9 steps to disorientation ay isang ordinaryong cultivation technique. Kung ikukumpara mo ito sa mga teknik na iyon mula sa sinaunang martial arts world, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Gayunpaman, ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay may espesyal na katangian, kung saan maaari itong mabago sa iba't ibang mga hakbang sa pamamagitan ng pag-unawa ng iba't ibang tao. Sinasabi, ang master ay nagtuturo ng kalakalan, ngunit ang kasanayan ng apprentice ay gawa sa sarili. Ang iba pang bersyon na sasabihin ko sa iyo tungkol sa, tinatawag ko itong bangungot na bersyon. Ang bersyon na ito ay itinatag pa rin batay sa 9 steps sa disorientation. Ang tanging pinagkaiba ay ang paraan ng pagsasanay. Sa puntong ito, biglang nabasa ni Tyr ang ibang kahulugan mula sa mga mata ni Dalton. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Tyr, ang paraan ng pagsasanay ng bangungot na bersyon ay partikular na inilaan para sa mga powerhouse na mayroong transcendent sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, ang dagat ng iyong vital energy ay selyado, at walang paraan upang mailabas ang iyong panloob na lakas. So, gusto mo bang subukan ang bangungot na bersyon? Kung gusto mong subukan ito, ang paraan ng pagsasanay ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa iyong katawan. Ano? Natigilan si Tyr ng 2 segundo, at saglit siyang nag-alinlangan bago nagtanong, Lolo, ano ba talaga ang bangungot na bersyon na sinasabi mo? Nagaganap din ito sa loob ng hall na iyon, ngunit may pagbabago sa paraan ng pagsasanay. Anong klaseng pagbabago? Tanong ni Tyr. Una, sabihin mo sa akin kung gusto mong subukan ito o hindi. I do. Sa wakas ay naging matatag ang nag-aalinlangang tingin ni Tyr. Tumango si Dalton. You are worthy of being my apo. Buti na lang may lakas ka ng loob. Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay biglang itinapakan ni Dalton ang kanyang mga paa sa lupa dahilan para manginig ito. Biglang umalangaw-ngaw ang lahat ng klase ng kalabog sa paligid ni Tyr. Paglingon ni Tyr, nakita ni Tyr na maraming singsing na bakal ang nahulog mula sa tuktok ng hola na bakal. Habang umiihip ang malakas na simoy ng hangin, nagbanggaan ang mga nakasabit na singsing at nagbuga ng tunog ng jingling, parang wind chimes. Lolo, ano ang lahat ng ito? Lalong naguluhan si Tyr. Siya ay clueless tungkol sa kung ano ang balak na gawin ni Dalton. Nang hindi sinasagot ang kanyang tanong, inutusan lamang ni Dalton si Tyr na pakawalan ang mga maya pabalik sa kulungang bakal, pagkatapos ay idinagdag, Tyr, hulihin mong muli ang mga maya. Okay. Pakiramdam ni Tyr ay larong bata ito. Kahit na ang lahat ng mga dagdag na clanking iron rings na ito ay nakasabit sa paligid ng hola, hindi talaga ito nakaapekto sa kanyang kakayahan na hulihin ang mga maya, tama ba? Kung ito ang paraan ng pagsasanay ng bangungot na bersyon na binanggit ni Dalton, maaari ba siyang nagbibiro sa kanyang apo? Habang si Tyr ay hindi pa rin sigurado, nakita niya si Mad King na biglang lumakad papunta sa gilid ng hola, kung saan may switch. Tyr, mag-ingat ka. Kaagad pagkatapos ng babalang iyon, mabangis na iniangat ni Mad King ang switch. Buy, buy, buil. Tunog iyon ng mga agos ng kuryente, at sa isang iglap, na kuryente ang buong kulungang bakal, kasama na ang mga singsing na bakal. Arg! Nasisiraan na si Tyr. Nang hindi sinasadyang masipilyo ng kanyang braso ang isa sa mga bakal na singsing, ang nakuryenteng bakal na singsing ay naging dahilan ng paglukso niya dahil sa pagkabigla. Habang tumatalon siya, aksidente niyang nahawakan ang isa pang singsing na hindi naman kalayuan. Makalipas ang ilang pagkabigla, nakaramdam si Tyr ng sakit at pamamanhid sa buong katawan. Nang maramdaman niya ang panibagong kilig, tinitigan niya si Dalton na may gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Lolo, ito po. Sa labas ng hola na bakal, pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata at sinabing, ito ay 220 boltahe ng kuryente sa bahay. Madaling makuryente ang isang tao hanggang mamatay. Tyr, hindi pa huli para sa iyo na umatras ngayon. Tutal, hindi mo magagamit ang iyong panloob na lakas. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Tyr kung ano ang paraan ng pagsasanay ng bangungot na bersyon. Ito pala ay nagsasanay ng mga galaw sa isang hola na bakal na nakuryente, na may mga singsing na bakal sa lahat ng dako. Huni, huni, huni. Ang 18 maya sa hola ay lumipad ng magulo. Hindi nagtagal, maraming maya ang humipo sa mga singsing na bakal na nakasabit at nahulog sa lupa, na agad na nakuryente hanggang sa mamatay.
Naramdaman ni Tyr ang malabong pamamanhid na tumutusok sa kanyang anit habang nasasaksihan ang eksena. Lolo, lahat ng maya na ito ay nakuryente hanggang sa mamatay. Ano pa ang mahuhuli ko? Tanong ni Tyr. Walang nagmamadali. Sagot ni Mad King. Yumuko siya at pumulot ng bato sa lupa. Sa isang pitik ng kanyang daliri, bumaril ang bato kay Tyr. Boom! Walang oras si Tyr para umiwas. Ang bato ay tumama sa kanya na parang bala na walang pulbere na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Kung siya ay isang ordinaryong tao, ang kanyang mga buto ay nabalian na ng batong ibinaril ni Mad King. Tyr, kailangan mong iwasan ang mga batong ibinabato ko sa kulungang ito na may kuryente. Ito ang ibig kong sabihin sa bangungot na bersyon ng pagsasanay ng 9 Steps to Disorientation. Kabanata 1324. Hinala na siya ay buhay pa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tyr na parang nahaharap siya sa isang mabigat na kaaway. Parang bigla siyang nasa isang larangan ng digmaan, may dagat ng dugo at bundok ng mga bangkay sa harapan niya. Ang bawat singsing na bakal sa hola ay parang mga mandirigma na may malamig na kutsilyo sa kanilang mga kamay, handang tadterin siya. Whoosh! Isang bato ang lumilipad sa Tyr, parang bala. Napaigtad siya, agad na umiwas sa bato sa pamamagitan ng paghakbang sa gilid. Gayunpaman, sa sandaling lumipat siya, nakuryente siya ng may kuryenteng bakal na singsing na nasa tabi niya. Arg! Sigaw ni Tyr. Bagamat pakiramdam niya ay parang madudurog ang buong katawan niya matapos makuryent, mabilis niyang pinatatag ang sarili at itinoon ang buong atensyon sa pangalawang batong binaril ni Mad King. Whoosh! Ito ay katulad ng dati. Kaagad na umiiwas si Tyr, ngunit kapag ginawa niya ito, siya ay magsisipilyo sa isang nakuryenteng bakal na singsing at makuryent. Sa maikling panahon lang, pagod na si Tyr, both mentally and physically. Sakit ang nakasulat sa buong mukha niya. Tyr, this won't do. You have to sense the iron rings around you, and use the 9 steps to disorientation to avoid them. This is a battlefield, the slightest mistake will consign you to eternal damnation, sabi ni Mad King. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan at payo kay Tyr habang patuloy siyang naglalabas ng mga bato mula sa kanyang kamay. Habang humihinga ng malalim si Tyr ay nagsimulang bumilis ang takbo ng kanyang mga paa. Isa pang bato ang binaril sa kanya, at naiwasan niya ito ng kakaibang mga hakbang. Ang sandali nang ang kanyang katawan ay malapit ng mahawakan ng isang nakuryenteng singsing na bakal, muli niyang binago ang kanyang lakad, kaagad na tinakasin ito ng isang medyo malapit na tawag. Nang makita ang eksenang ito, sumili ang malabong ngiti sa mukha ni Dalton. Natuwa siya sa husay ng kanyang apo na umangkop at umintindi. Tyr, focus. Pinitik ni Dalton ang kanyang mga daliri at sunod-sunod na ipinutok ang ilang mga bato patungo kay Tyr. Hindi man lang siya nagpigil, at ang bawat bato ay ipinutok na parang bala. Samantalang si Tyr naman ay nakadilat ang mga mata at nakatikip ang tenga. Sa pag-iwas niya sa mga bato, iginalaw niya ang kanyang mga paa sa pinakamataas na lawak at patuloy na iniiwasan ang nakasabit na mga singsing na bakal sa paligid niya. Sa susunod na 10 minuto o higit pa, pakiramdam ni Tyr ay nasa kamatayan siya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga hiwa at pasa dahil sa paghampas ng mga bato ni Dalton. Ang mga kuryenteng bakal na nakapaligid sa kanya ay naging dahilan upang halos mawalan siya ng malay. Gayunpaman, nagngangalit si Tyr at ipinagpatuloy ang lahat. Hindi lamang iyon, ang kanyang lakad ay nagsimulang bumilis at bumilis, pati na rin ang higit pang kakaiba at hindi mahuhulaan. Ito ay bahagyang higit sa 10 minuto, at ang mga diskarte sa paglilinang ni Tyr ay tila lubos na pino. Sa ganitong uri ng sitwasyon sa buhay o kamatayan, ang kanyang potensyal ay patuloy na tumataas. Sa wakas, tumigil si Dalton sa pagbaril ng mga bato at pinatay ang switch sa gilid ng hola. Lumabas si Tyr mula sa bakal na hola na bogbog ang mukha, at medyo hinihingal pa siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Dahan daw ang tanong ni Dalton maya-maya, nakita niyang napabuntong hininga si Tyr. Okay. Tumango si Tyr. Mukhang may naintindihan ako, pero kailangan pa ng mas mahabang panahon para mag-sink in. Pagkatapos nito, dapat araw-araw kang magsanay ng ganito. Bilin ni Dalton. Sige. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa sandaling iyon, biglang naging awkward ang atmosphere. Mula noong unang dumating si Tyr sa Imperial Capital City hanggang sa sandaling ito, halos 1 buwan na ang lumipas. Sa panahong ito, palaging abala si Dalton sa iba't ibang mga bagay tungkol sa Redmond, kaya't hindi siya nagkaroon ng oras upang huminto at makipag-usap ng maayos sa kanyang apo.
Gayunpaman, ngayong sa wakas ay tila nakalaya na silang dalawa, tila may pader sa pagitan nila na nagdulot ng bahagyang pagkakalayo. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si Dalton at tinapik si Tear sa balikat. "Tear, kung makita ng nanay mo ang mga nagawa mo ngayon, matutuwa siya." "Nanay ko." Speaking of his mother, nanlamig si Tear at mapupuno ng lungkot ang puso niya. Namimiss nga niya ang kanyang ina, ngunit matagal na itong hiwalay sa kanya. "Lolo, nanay ko ba talaga ang pumatay sa lola ko noon?" Bagamat alam ni Tear na ang tanong na ito ay bawal para kay Dalton, hindi niya maiwasang ipahayag ang kanyang pagdududa. Sa totoo lang, nang sabihin niya ang tanong, kitang-kita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kanyang lolo, at maging ang kanyang mga mata ay duguan. Huminga ng malalim si Dalton, sa kamarahang tumango at nilinaw, "Tama." Noon, biglang nawala sa isip ang nanay mo nang sumipa ang dugong berserker, at pinatay niya ang lola mo. Kaya, sa huli, wala na akong magagawa kundi ang paalisan siya sa pamilya Alroy. Kung tutuusin, sinadya mong patayin siya ng direkta noon, di ba? Tanong ni Tear. Sa pagsasalita tungkol dito, walang intensyon si Dalton na umiwas o magtago ng anuman. Sa halip, binigyang diin niya, "Tama. Ang iyong lola at ako ay nagbahagi ng isang napakalapit na relasyon. Pero, walang taong kayang saktan ang sarili niyang mga anak," makahulugang sabi ni Tear. Then, he continued to probe, "Lolo, you and my paternal grandfather, King Summers, should be friends, right? Kung hindi, hindi ka magtitiwala sa kanya na kunin ang nanay ko noon." "Lolo, alam mo ba kung anong klaseng tao ang lolo ko sa ama?" Nang itaas ang topic tungkol kay Kin, tila nagbago na naman ang iniisip ni Dalton. Paano ko sasabihin? Nag-isip sandali si Dalton bago niya sinabing, "Kin, siya." Kung hindi dahil sa kanyang kalikasan, na naging dahilan para hindi siya mahilig maghabol ng katanyagan at kayamanan, magkakaroon siya ng lugar sa apat na emperador ng Celestial Empire. Maaari pang ang sabihin ng isa na dapat siyang may rank sa kanilang lahat. Nang sabihin ng mga salitang iyon, si Tear ay nakaugat sa lugar, natulala. Ano? Ang pagiging isa sa apat na emperador ng Celestial Empire ay katumbas ng pagiging nangungunang apat na pinakamalakas na lalaki sa komunidad ng martial arts ng imperyo. Maging ito ay ang kanilang individual na lakas o katayuan sa komunidad, kinakatawan nila ang Rurok. Sa palagay ni Tear, sila na ang pinakamalakas na powerhouse sa martial arts community ng imperyo. Maging ang sarili niyang lolo, si Dalton, ay minsang nagawang pigilan ang mga credo ng mainland para sa kapakanan ng pamilyang Yarn, at ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang apat na emperador. Gayunpaman, nakakagulat, sinabi ni Mad King na ang lolo ni Tear sa ama, si Kin, ay dapat na irerango sa itaas ng apat na emperador. Hindi ba ibig sabihin noon ay mas makapangyarihan pa si Kin kaysa sa apat na emperador? Kung ganoon, gaano kalakas ang taglay ni Kin, at hanggang saan? Lolo, banibiro mo ba ako? Haha, kailangan ba kitang biruin? Nakangiting pang-aasar ni Dalton. Balang araw, malalaman mo rin ang lahat. Itinaas ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, nag-isip sandali si Tear. Sa wakas, hindi na siya nagtanong pa, ngunit ipinaliwanag niya, pagkatapos ng aking ina ay namatay noon, ang aking ama ang personal na naglibing sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng digmaan na naganap sa hilaga na kinasasangkutan ng aming pamilyang Summers, at may nagbukas ng puntod ng nanay ko. Ang tinutukoy mo ay ang walang laman na libingan, tama ba? Tanong ni Dalton. Oo. Tumango si Tear at nagpahayag ng pagdududa, "Lolo, hinala ko na buhay pa ang nanay ko." Kabanata 1325. Cyrus Labels means. Iyon ang pinakaisip na lumabas sa isip ni Tear Summers nang malaman niyang walang laman ang libingan ni Lydia Alroy. Ngunit, sa parehong oras, ito rin ang nangyari na ang pinaka-hindi makapaniwalang pag-iisip. Kung tutuusin, ang kanyang ina ay isang taong nakumpirma na ang pagkamatay at inilibing sa libingan. Kaya, paano siya nabubuhay pa? Ngunit, kahit na tila hindi maisip ang lahat, malalim pa rin ang iniisip ni Tear na marahil ay buhay pa ang kanyang ina na si Lydia. Nakapagtataka nang marinig iyon ni Dalton Alroy mula kay Tear, hindi siya nagulat. Sa kabaligtaran, tila siya rin ay nagbahagi ng parehong kaisipan. "Lolo, mas may insight ka kaysa sa akin. Naniniwala ka ba na may taong bumangon mula sa libingan sa mundong ito?" Natahimik sandali si Dalton. Pagkatapos, sinabi niya,
walang alinlangan, imposible ang ganoong bagay sa ating mortal na lungsod, ngunit anumang bagay ay maaaring mangyari sa sinaunang martial art world na may libu-libong taon ng pamana. Ang sinaunang martial art world. Hindi ito ang unang beses na narinig ni Tyr ang tungkol dito. Ngunit, ang totoo ay hindi niya naiintindihan ang tinutukoy nitong tinatawag na sinaunang martial art world. Kaya, tinanong niya, ano ang ibig sabihin ng sinaunang martial arts world sa totoong anyo nito? Sumagot si Dalton, anywhere the creeds of mainland exists in Celestial Empire ay maaaring ituring na isang sinaunang martial arts world. Kaya, halimbawa, kung nasaan tayo, ang Imperial Capital City, kung mayroong isang creed of mainland na nakatago sa lupaing ito, pagkatapos ay maaari nating gawin ang lugar na ito na isang sinaunang martial art world din. Sa partikular, ang sinaunang martial arts world ay hindi isang pangalan ng isang lugar, ngunit ang pamamahagi ng lakas. Ang pagiging isang transcendent powerhouse ay isang kritikal na linya na nagpapakilala sa isang tao sa pagitan ng mortal at tunay na sinaunang martial art practitioner. Ang mga lugar kung saan ang transcendent ay matatagpuan sa lahat ng dako ay kung saan matatagpuan ang sinaunang martial arts world. Bukod sa ating Celestial Empire, maraming pamilya at puwersa ang naipasa sa daan-daan o kahit libu-libong taon sa mga dayuhang bansa. Sa kasong ito, ang sinaunang martial arts world ay hindi limitado sa Celestial Empire, ang kaharian ay binibigyan ng isang ibang titulo sa mga banyagang bansa. Parang may bumungad kay Tyr. Sinuri niya, kung gayon, ano ang tawag ng mga dayuhang bansa sa sinaunang martial arts world? Dark world o supernatural realm, basta iba ito sa ordinaryong mundo. Mahilig silang tawagin silang mga supernatural na bagay. Nakuha ko. Tumango si Tyr ng may pag-iisip. Aniya, kaya, ang mundong ito ay mas komplikado kaysa sa kung paano natin ito nakikita. Eksakto. Tumango si Dalton, at hinimok niya, masyadong pagod ka ngayon. Dapat kang magpatuloy at magpahinga. Ang huling digmaan natin kay Andraste ay magaganap sa loob ng ilang araw. Pagkatapos nito, dalawa na lang ang posibilidad na darating mula sa digmaang iyon ay buhay o kamatayan. Naiintindihan ko. Tumango si Tyr at sinabing, huwag kang mag-alala, Lolo. Hindi tayo matatalo sa digmaang ito. Pagkaalis ni Dalton, nagpatuloy si Tyr at nanatili sa bahay na tinitirhan ng kanyang ina. Matapos niyang maranasan ang brutal na electric shock na iyon, kahit ang isang may matipunong katawan na tulad niya ay nahirapang humawak. Naligo si Tyr, pagkatapos ay humiga siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, tinawagan ni Zyrus Label si Tyr, at sinabing dumating na sila ni Xanthus Miriam sa Imperial Capital City. Dumiretso si Tyr sa airport, sinundo ang dalawang ito, at pumunta sa Alroy Family Manor. Pagdating nila sa manor, nakipagkita sina Leonardo Alroy at Dalton kina Zyrus at Xanthus sa unang pagkakataon. May bahid ng pagdududa sa puso si Mad King nang makitang napakabata pala ng dalawa. Hinailan niya si Tyr sa gilid at nagpahayag ng kanyang pag-aalinlangan, Tyr, hindi naman sa hindi ko kayo pinagkakatiwalaan mga juniors, pero maraming bagay sa mundong ito na nangangailangan ng oras para mamuo at makaipon. Kaya gaano ka kumpiyansa sa iyong mga junior para harapin kasama ang weekend? Hindi agad nakasagot si Tyr sa tanong ni Dalton bagkus ay sinulyapan niya si Xanthus at Zyrus. Samantala, tila inaasahan ng dalawa na magdududa ang pamilya Alroy sa kanilang mga kakayahan. Sa makatuwid, tila pinaghandaan nila ito. Sa oras na ito, maliban kina Leonardo at Dalton, naruroon sa bulwagan ang ilan pang transcendent na mandirigma ng pamilya Alroy. Sa isang iglap, biglang namula ang mata ng dalawa sa transcendent fighter ng pamilya Alroy. Kaagad pagkatapos, nakita nilang binunot ang mga dala nilang espada at nilaslas kay Leonardo na nasa hindi kalayuan. Munggo, anong ginagawa mo? Parehong tapat na sakop ni Leonardo ang mga transcendent fighters na iyon, kaya kung utusan sila ni Leonardo na magpakamatay, hindi man lang sila magpapakipot ng kanilang mga pilikmata. Kaya, tiyak na hindi nila makikilala si Leonardo sa larangan ng digmaan. Nagulat si Leonardo nang makita niyang sumugod ang dalawa sa kanya. Sabay-sabay niyang sinigaw ang pangalan ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi tumugon ang mga lalaking iyon sa kanyang sigaw. Sa halip, winuwagayway pa nila ang mga sandata sa kanilang mga kamay, at nakatitig sila kay Leonardo na para bang nakita nila ang kaaway ng kanilang patriarka. Walang magawa si Leonardo na napilitang lumaban. Samantala, tulala ang ibang miyembro ng pamilya Alroy na nakatayo sa gilid. Hindi nagtagal, sinagot din nila ang mga nangyayari. Lolo,
Sa tingin mo ba napakabata pa nila ngayon? Nakatutok na tanong ni Tyr habang pinagmamasdan ng parehong Alroy family transcendence na brutal na binugbog si Leonardo. Saglit na natahimik si Dalton at nagtanong, totoo na ang bawat bagong henerasyon ay mas mahusay kaysa sa nauna. Mabilis. Ihinto sila sa ngayon. Tapos, binato ulit ng tingin ni Tyr si Cyrus. Pagkatapos, iniunat ng dalaga ang kanyang mga daliri at pinitik iyon. Dalawang berdeng ilaw ang agad na bumaril sa dalawang manlalaban na iyon. Sa isang iglap, agad na huminto ang unang dalawang mandirigma, na galit pa rin kay Leonardo. Patawarin mo ako sa pagkakasala. Nakangiting hingi ng tawad ni Cyrus habang sumasaludo kay Leonardo at sa iba pa. Ang dalawang Alroy family transcendent na iyon ay agad na huminto sa paglipat, at humingi sila ng tawad kay Leonardo sa unang pagkakataon. Humingi sila ng paumanhin, patawarin mo kami, sir. Kinawayan ni Leonardo ang kanyang kamay. Hindi siya nagpakita ng kahit katiting na galit. Sa kabaligtaran, siya ay medyo nasasabik. Ang ibig sabihin na ipinahayag ni Cyrus ngayon ay sapat na upang ipakita ang kapangyarihan na maaaring gamitin ng dalawang ito. Talagang hindi ito isang bagay na makakamit ng isang ordinaryong Kadoko Master. Dapat malaman ng isa na kinokontrol ni Cyrus ang dalawang transcendent na manlalaban. Gayon din, hindi niya kailangan ng drum para kontrolin sila tulad ng Wiccan. Ang kanyang mga biktima ay halos hindi namamalayan nang siya ay nagdulot sa kanila ng Kadoko. Ngayon, ang mabigat na pasanin sa pakikitungo kay Wiccan ay maiiwan sa inyong dalawa. Parehong tumango sina Cyrus at Xantes at tiniyak si Dalton, relax ka lang. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipinagpatuloy ni Tyr ang pagsasanay sa 9 steps to disorientation sa Holland na kuryente araw-araw sa mga susunod na araw. Sabay na tumira sina Cyrus at Xantes sa villa na katabi ni Tyr. Bagamat hindi napatibay ng dalawa ang kanilang relasyon, ang mga paraan ng pagliwanag ng kanilang mga mukha ay naging malinaw na sila ay ikakasal. May ilang iniisip din si Tyr tungkol sa kanilang mga pribadong gawain. Matapos ang lahat ng alikabok ay naayos, siya, bilang kanilang amo, ay kailangang isaalang-alang ang pagdaraos ng kasal para sa kanila. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay lumipas ang 7 araw. Sa panahong ito, sinusubukan pa rin ng pamilyang Cheever na palagwin ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang iba pang 3 imperial na pamilya ay nagpapakilos din ng kanilang magagamit na puwersa upang maghanda para sa huling digmaan sa pamilyang Cheever. Sa wakas, dumating na rin ang araw. Kabanata 1326. Ang Stygian Blade. Gabi na noon, at ang papalubog na araw ay kasing pula ng dugo. Umalis ang isang hanay ng ilang dosenang SUV mula sa front gate ng Alroy Imperial Family Manor at tumungo sa Cheever Imperial Family. Sabay-sabay, ang mga pamilyang Windsor at Regulus ay nagpapadala rin ng pantay na dami ng mga sasakyan sa pamilya ng Cheever Imperial. Bukod pa riyan, naubos din ng ilang mahahalagang kapangyarihan sa Imperial Capital City ang kanilang mga mapagkukunan, at handang sumama sa iba pang 3 imperial na pamilya sa paglulunsad ng buhay at kamatayang digmaan laban sa pamilyang imperial ng Cheever ngayon. Ang digmaan ay mas maliit sa sukat kumpara sa kanilang nakaraang labanan sa Moher Cliff. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang huling digmaan, ang mga imperial na pamilyang iyon ay nasa kanilang kapanahunan. Ngunit ngayon, kailangan nilang labanan ang digmaang ito gamit ang huling yaman ng kanilang mga pamilya. Sa isa sa mga sasakyan nakaupo sina Tyr Summers, Cyrus Lebel, at iba pa. Sina Xantes Meriem at Cyrus ay nilalaro ang ilang mga parasito ng Kadoko sa garapon. Napuno ng pambihirang aram na ang buong sasakyan. Boss, ang digmaang ito na magaganap sa loob ng Imperial Capital City ngayong gabi, hindi ba ito magkakaroon ng anumang epekto sa lungsod? Tanong ni Cyrus. Umiling si Tyr at sumagot, ang karamihan ng Regulus Imperial Family ay mga opisyal na kumakatawan sa 6 doors. Sa makatuwid, bago ang labanan, ang buong lugar sa paligid ng Imperial Family ni Cheever ay nablock lahat. Sa makatuwid, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa labas ng mundo. Cyrus at Xantes, ready na ba kayong dalawa? Huwag basta-basta mamaya, hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang Wiccan na iyon. Relax, boss. We don't dare to guarantee the rest, but when it comes to Kadoko, we have absolute confidence about it. Mabuti naman. Tumango si Tyr at sinabing, 1 linggo na ang nakalipas, 2 top shamans from Southeast Asia ang natalo din ni Wiccan. Sana hindi kayo katulad ng dalawa. Hinding-hindi.
Nagmaneho sila patungo sa Cheever Imperial Family. Samantala, sa isang lugar sa Cheever Imperial Family ay isang napakalaking martial arts training square dito na may hindi bababa sa laki ng 2 soccer field. Si Andraste Cheever ay isang martial arts fanatic sa buong buhay niya. Kaya, gumastos siya ng malaking halaga sa martial arts training square na ito. Sa plaza, kumilos si Andraste bilang pinakamataas na master ng martial arts community noong sinaunang panahon at nakaupo sa isang malaking gintong trono. Kinuha niya ang kanyang sarili sa mga tulad ng Supreme Master ng Martial Arts Community Leader. Sa tabi ni Andraste ay nakatayo sina Kagura, Herodes, at Wiccan. Nasa ibaba nila ang daan-daang sundalong kamikaze ng Red Moon at daan-daang mandirigma ng pamilya Cheever. Ang lahat ng mga mandirigmang ito ay ang pinakamalakas na mandirigma ng Cheever Imperial Family lineage. Ang buong parisukat ay napuno ng malamig at nakamamatay na aura. Bawat isa sa kanila ay puno ng diwa ng labanan. Hinihintay nila ang pagdating ng 3 pang pamilya ng Imperial. Ang malalawin na mga mata ni Andraste ay nilaybot ang lahat sa plaza sa ilalim niya. Sumunod, tinanong niya si Kagura at ang iba pang katabi niya, "Is everything readily arranged?" Agad na lumapit si Kagura kay Andraste at sumagot ng may paggalang, "Master, naayos na ang lahat." Ang pamilya ng Cheever Imperial ay naging pugad ng halimaw ngayong gabi. Ang sino mang pumasok sa mansyon ay mawawala ng buhay dito. Mabuti. Tumayo si Andraste mula sa upuan, isang nangingibabaw na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, iniutos niya, "Dalhin mo sa akin ang talam." Ilang malalakas na lalaki ng pamilyang Cheever sa tabi niya ang muling dinala ang napakalaking glaive na iyon kay Andraste. Hinawakan ng lalaki ang glaive at iniwagayway ito ng ilang beses. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa. Kaagad, ang talim na iyon ay natatakpan ng malakas na enerhiya. Pumutok at pumutok ang batong lupa sa kanyang paghampas. Sinabi niya, pagkatapos ng gabing ito, wala ng mga pamilyang imperial sa lungsod o kahit sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire, tanging ang pamilya ng Creed of Cheever. Dagendong. Isang nakakabinging dagendong ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw sa plaza. Sa ilalim ng takip silim, ang dagendong na ito ay narinig ng hindi bababa sa 1 kilometro ang layo. Sa sandaling ito, 3 hilera ng mga sasakyan ang nagtagpo sa T-junction at dahan-daang nagmaneho patungo sa Cheever Imperial Family. Hindi nagtagal, 1 hilera ng daan-daang mga sasakyan ang nakaparada, na sumasakop sa highway sa labas ng pamilya ng Cheever Imperial. Pagkatapos, isa-isa, ang mga transcendent na mandirigma ay lumabas sa mga kotse na may labis na pagnanasa sa dugo. Nagkita sina Dalton Alroy at Silas Regulus at tumingin sa Cheever Imperial Family. Pareho silang tila solemna, "Old Madman, ang digmaan ngayong gabi ay maaaring maging mas madyugo kaysa sa labanan sa Moher Cliff." Inilabas na ni Silas ang kanyang Regulus lance. Maaaring siya ay may edad na, ngunit siya ay tinanggal pa rin sa walang katapusang sigasig. "Yeah, you better stay alive tonight. I'll give you my words here. After I exterminate that old troll, I'll go to your place and help you replanting that banyan tree." Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Silas at sinabing, "Hindi bale, aalis na rin ako sa lugar na iyon. Hindi mahalaga kung itanim mo ito pabalik o hindi." Pagkasabi noon, napatitig si Silas sa espadang dala ni Dalton sa kanyang likod. Sa sandaling ito, dahan-daang kinukuha ni Mad King ang espadang iyon mula sa kanyang likod at pagkatapos ay hinahaplos ang talim ng espadang iyon sa bawat pulgada gamit ang palad ng kanyang kamay. Ang espadang ito ay hindi ang regular na ginagamit ni Dalton. Sa halip, ito ay isang mahabang espada na may itim na katawan, at ang talim nito ay inukit na may iba't ibang mga kakaibang pattern. Ang Stygian blade ng pamilya Alroy, kapag wala na ito sa kaluban nito, dapat itong bumalik sa pag-inom ng dugo. Napapikit si Silas habang nakatitig sa espadang nasa kamay ni Dalton. Ang sabi niya, "Matandang madman, noong nagngangalit ka noon, nawalan ka ng malay at maling pumatay ng maraming mabubuting tao. Pagkatapos noon, tinatakan mo ang Stygian blade sa iyong kamay. Hindi ko inaasahan na aabot ka hanggang sa para tanggalin ang tayback na ito. I'm at my wit's end." Huminga ng malalim si Dalton na may ekspresyon ng panaghoy at kawalan ng magawa. Paliwanag niya, "Sa umpisa pa lang, akala ko hindi ko nagagamitin ang espadang ito sa buhay ko. Hindi ko naisip na muli kong aalisin ang espadang ito, kahit sa huling labanan ng Moher Cliff. Pero, nasaksihan mo ang lakas ni Andraste sa sarili mong mga mata kahit magsanib puwersa tayo, mahirap pa rin siyang harapin.
Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga ideya ang maiisip muli ng taong iyon ngayong gabi? Kaya Old Fox, ngayon ay inilabas ko muli itong Stygian Blade. Mamaya, kung isang araw ay nalaman mong hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko, kailangan mo akong patayin. Hehe. Tumawa lang si Silas at hindi umimik. Kasunod nito, ang dalawa, ang isa ay may espada at ang isa ay may sibat. Naglakad papunta sa gate ng Cheever Imperial Family Manor. By the way, may isa pang nagalok na pumunta mamayang gabi. Gusto daw niyang kumbansihin muna si Andraste, pero tinanggihan ko siya. Ngayong may obsession na si Andraste sa kahibangan niya, I think it would be useless kahit pa siya ay lalabas at makipag-usap sa kanya, sabi ni Silas. Ang tinutukoy mo ba ay ang anak ni Andraste, na pinakamatalino at dating kilala bilang pinakamataas na henyo ng Imperial Capital City? Nakangiting tanong ni Dalton. Ma'am. Tumango si Silas. Sumagot si Dalton, Say. Kawawa naman ang batang yun. Parang matagal na niyang kinasusuklaman ang estilo ng kanyang matanda mula noong maraming taon na ang nakakaraan. Kung hindi, hindi siya umalis sa bahay at nagpaanod-anod. Kaya nakakagulat na babalik siya mamayang gabi. Ngunit ngayon, sino pa ang maaaring magdala ng matandang troll na iyon? Kabanata 1327. Pagpasok sa Cheever Family Gate. Oo, kung hindi natin siya magawang magbago ng isip, then just let it be. Parang namamasyal ang Mad King at War Emperor habang casual silang nag-uusap. Sa wakas, dumating ang dalawa sa front gate ng Cheever Imperial Family Manor. Sa pagtingin sa kamahalan at kahangahangang gate na ito sa harap nila, itinaas ni Dalton Alroy ang Stygian Blade sa kanyang kamay. Kasabay nito, itinaas ni Silas ang Regulus Lance sa kanyang kamay. Grrr! Sabay-sabay silang nagpakawala ng paputok na dagandong. Pagkatapos ay sinundan ito ng Mad King at War Emperor na hawak ang mga arma sa kanilang mga kamay sa gate ng Cheever Imperial Family Manor sa harap nila. Ang kakilakilabot na enerhiya ay sumabog mula sa espada at sibat ng sabay-sabay sa isang malakas na putok. Ang pasukan, kasama ang nakapalibot na pader ng patio, ay ganap na gumuho, na sinundan ng pag-atake. Sa loob ng gate, marami ng manlalaban ang naghihintay doon. Sa wakas, pagkatapos na tumira ang alikabok at usok, ang magkabilang panig ay naiwang magkaharap. Inilipat-lipat ni Dalton ang kanyang Stygian Blade. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang espada na gumawa ng napakalaking trail ng espada mula sa itaas patungo sa ibaba. Sa sumunod na segundo, nasira ni Dalton ang gate ng manor ng pamilya Cheever kasama si Silas. Patayin! Agad na ibinigay ang nakabibinging utos na pumatay. Sa oras na ito, ang araw ay ganap na lumubog sa kanluran, at ang kalangitan ay nagsimulang magdilim. Agad na nagsimula ang nakakatakot na tunog ng mga tambol ng digmaan. Pinangunahan ni Silas at Dalton ang kanilang mga tauhan patungo sa Cheever Imperial Family Manor habang pumapatay sila papunta doon. Dumiretso sila sa Cheever Family Martial Arts Training Square para makipagkita kay Andraste Cheever. Kasabay nito, dinala ni Tyr Summer sa kabilang direksyon sina Cyrus Labelle at Xanthus Meriem. Ayon sa intel na nakuha nila noon pa man, ang Wiccan at ang grupo ng mga test subject ay matatagpuan din sa loob ng Cheever Imperial Family Grounds. Ngunit, sila ay matatagpuan sa isang maikling distansya mula sa Martial Arts Training Square, sa isang lugar kung saan hindi umabot ang sikat ng araw sa Cheever Family Manor. Ang mga pagsubok na paksa ay ang pinakamalaking sandata ng pagpatay ni Andraste. Tiyak na gagamitin niya silang mabuti bilang frontline sa isang malaking labanan. Gayunpaman, hinding-hindi niya gagamitin ng ganoon kadali ang kanyang trump card. Ang kailangan niya ngayon ay pumatay sa isang suntok. Matapos maubos ng kanyang pamilyang Cheever at mga mandirigma ng Red Moon ang halos lahat ng lakas ng iba pang tatlong imperial na pamilya, pagkatapos, gagawin ni Andraste ang mga test subject na iyon sa aksyon. Sa pagkakataong iyon, magagawa niyang ganap na ibagsak ang lahat ng tatlong maharlikang pamilya. Sa makatuwid, sina Dalton at Silas ay naisip na ang lahat ng una. Naipasa na nila ang pinakamapanghamong misyon sa Tyr pagkatapos noon, kung saan gaano man ang halaga nito, dapat nilang alisin ang Wiccan at hinding-hindi payagan ang pangkat ng mga paksang iyon sa pagsubok na magtrabaho. Ang tatlong imperial na pamilya ay nakipaglaban sa Cheever Imperial Family at sa mga mandirigma ni Red Moon. Ang buong manor ng pamilya Cheever ay napuno ng sunod-sunod na alon ng sigawan at pagpatay.
Ang unang mapayapang manor ay naging isang larangan ng digmaan kung saan napuno ng usok ng baril ang hangin, at ang parisukat ay nababalot ng apoy ng digmaan. Sina Tyr, Xyrus, Xanthus Miriam, at Shonyarn ay pumatay sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga test subject. Sa daan, nakabunggo din sila ng maraming mandirigma ng pamilya Cheever. Gayunpaman, lahat sila ay tinapos ni Tyr at ng iba pa sa kanilang walang awa na paraan. May parang tore na gusali sa unahan, ngunit ang buong gusali ay nababalot ng isang layer ng napakakapal na itim na fog. Nararamdaman ni Tyr at ng iba pa ang isang malakas na makina ng pagpatay at isang marahas na aura na nagmumula doon, kahit na mula sa 12-dosenang metro ang layo. Nandyan ang mga test subjects. Itinuro ni Sean ang direksyon ng tore. Pero, hinimok niya, "We can never let those test subjects go over there and take part in the big showdown on the other side. So, we must keep them here." "Ma'am." Tumango si Tyr. Binaling niya ang ulo niya kina Xanthus at Xyrus. Sabi niya, "Next, it's all up to you guys. Chill ka lang boss." Inilabas ni Xyrus ang isang green vial mula sa kanyang mga bulsa. Nang buksan niya ang vial, isang grupo ng turquoise at translucent Kedoko parasites ang mabilis na lumipad palabas dito at nagtungo sa tore. Naglabas din si Xanthus ng itim na bamboo float sa kanyang bulsa. Pagkatapos, sinimulan niyang hipan ang plotter, at ang himig ay bumulaga sa mga ibon na nagpapahinga na sa kanilang paligid. Ang mga ibong iyon pagkatapos ay pumailanglang sa langit, huni ng malakas. Pinangunahan ni Xyrus at Xanthus ang grupo sa unahan habang sina Tyr, Sean, at iba pa ay mahigpit na nakasunod sa kanila habang naglalakad sila patungo sa tore. Bagamat naramdaman nila ang aura mula sa tore, ang bloke ng laboratorio na iyon ay kakaibang tahimik. Lahat ng bagay sa paligid nila ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam. "Better be careful," tumingin si Tyr sa kanyang paligid. Ang katahimikan ay nakadama ng kaunting pagkabalisa sa kanilang mga puso. "Ingat!" Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw si Aled Sayer, katabi ni Sean. Nagulat si Sean. Naramdaman niya ang isang napakadelikadong aura na dumating sa kanya. Bagamat hindi niya sinasadyang umiwas sa gilid, dumaan sa kanya ang test subject ng isang payat na figure, kasama nito, isang matalim na punyal. Kung ikukumpara sa mga test subject na iyon sa Moher Cliff dati, ang mga test subject na ito ay tila makabuluhang na-upgrade muli. Kasabay ng paglabas ng unang test subject, sunod-sunod na, nagsimulang magmadaling lumabas ang mga test subject sa kanilang mga pinagtatagwan. Umalangaw-ngaw sa hampas ng tambol ang kapaligiran na sa simula ay tahimik. Bumba-bumba. Humagulol ka. Humagulgul. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga drum na gumugulong sa dagindong ng mga test subject. Ang parehong mga tunog ay magkakaugnay upang bumuo ng isang tone na kahawig ng isang magic spell, kung saan lumutang ang nakamamatay na aura sa lahat ng dako sa kanilang paligid. Bukas ang pinto ng tore. Ang isang malaking bilang ng mga paksa ng pagsusulit ay lumalabas dito. Sa oras na ito, sina Sean, Aled, Saritor, at iba pa ay nakikipaglaban sa mga paksang ito sa pagsusulit. Sa grupo, ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Xanthus ang pinakamahina. Ang isa sa mga test subject ay sumugod sa kanya, ngunit si Xanthus ay walang kapangyarihan na lumaban pareho sa bilis at lakas. Si Xyrus ay isa sa 18 general ng Regal Palace. Kahit na ang kanyang pinakamapanindigang paraan ay Kedoko spells, gayunpaman, ang kasanayan sa pakikipaglaban ay parehong malakas. Bukod dito, ibinigay ni Tyr kay Xyrus at sa iba pa ang paraan ng paglilinang ng pamilya ng Imperial ng Windsor ng panloob na lakas. At saka, nagkataon na isa ring malakas na Transcendent Fighter ang dalaga. Nang mapansin na may sumusubok na test subject kay Xanthus, hindi nagatubili si Xyrus ngunit tumayo siya sa harapan ng katawan ni Xanthus ng mabilis hanggat kaya niya. Inubos ng dalaga ang lahat ng kanyang lakas para pilitin na umatras ang subject na iyon sa pagsusulit. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip ang test subject na iyon bagkos ay muling sumugod kina Xyrus at Xanthus. Sa katagalan, kahit medyo malakas ang combat strength ni Xyrus, napilitan pa rin siyang umatras ng tuloy-tuloy sa harap ng test subject. Mahigit 12 laslas ang ginawa ng dalaga sa katawan ng test subject. Gayunpaman, tila hindi naramdaman ng kanyang mga kalaban ang alinman sa mga pag-ataking iyon. Sa sandaling ito, nalilito si Xyrus. "Mag-ingat ka." Nang natigilan pa si Xyrus, bigla niyang narinig ang boses ni Tyr.
Pagkatapos, nakita niya ang kanyang amo na gumalaw sa kanyang harapan, na humaharang sa pag-atake ng test subject. Sa ilalim ng kislap at kislap ng malamig na bakal, sumayaw si Tyr ng may kakaibang bilis. Lumapit siya sa harap ng test subject sa isang kisap mata, ang armor dagger ay agad na tumama sa leeg ng kalaban ng walang kaunting awa. Ang test subject na iyon ay nahulog sa lupa sa huli at tuluyang nawala ng buhay. Kabanata 1328. May magulo sa sitwasyon. Nakatayo sa gilid si Cyrus Lebel habang nakatingala sa eksenang bumungad sa kanyang harapan. Nanginginig pa rin ang puso niya sa takot. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, si Cyrus ay itinuring na isang taong naging malapit na, at siya ay may kaalaman. Gayunpaman, hindi pa nakakakita ng ganoong halimaw ang dalaga. Boss, bakit ang bagay na ito ay mukhang katulad ng bangkay ng Kadoko na Pino gamit ang mga spells ng Madex Kadoko? At higit pa, buhay pa ba ang bagay na iyon? Sagot ni Tyr, kinokontrol ng Wiccan ang mga test subjects na ito sa pamamagitan ng witchcraft. Cyrus, ang pangunahing layunin na pinatawag kita dito ay para harapin siya at i-handle ang mga test subject na iyon. Gaano ka kumpiyansa? Bago sila pumunta dito, parehong may kumpiyansa sina Cyrus at Xantes Miriam sa kanilang sarili. Pero ngayon, may mga paro-paro sa tiyan ni Cyrus. Gayunpaman, nakabawi ang dalaga sa lalong madaling panahon. Sa wakas, sinabi niya, "On it, boss. Ipaubaya mo na lang ito sa amin ni Xantes." "Ma'am." Tumango si Tyr. Muli, pinaikot ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay, na napilitang umatras ang isa pang test subject. Kailangang labanan ng mga mandirigma ang mga test subject na iyon habang sumusulong sila bago tuluyang makarating sa tore. Doon, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng pulang trenchcoat ang matagal nang naghihintay sa kanilang pagdating. Ang pinuno ng tropa ay walang iba kundi ang top brass ng Red Moon, si Semail. Sabi niya, "Nagkita tayong muli." Nang mapababa ang tingin ni Semail kay Tyr, isang flash ng kilig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi ito ang unang beses na nakipag-away siya kay Tyr, ngunit walang malinaw na panalo sa mga nakaraang beses na nag-away sila. Para sa bawat labanan, si Semail ay dumanas ng malaking pagkatalo mula kay Tyr. Kaya ngayong gabi, siguradong inaabangan niya ang pagkakaroon ng closure kay Tyr. Kailanman ay hindi masyadong inisip ni Tyr si Semail. Bagamat hindi sila nakapagpasya ng isang panalo sa kanilang unang dalawang laban, ito ay dahil lamang sa piyansa ni Semail sa kalagitnaan ng labanan sa bawat oras. Kung may kaunting oras pa si Tyr, tiyak na namatay si Semail sa kanyang mga kamay. Dahil ngayong gabi ay ang showdown, hindi na kailangang sabihin, hindi papayag si Tyr na mabuhay si Semail. "Mukhang medyo matagal mo na kaming hinihintay dito," tinitigan ni Tyr si Semail at nakangiting sabi. Sumagot si Semail, "Ang lugar na ito ang pinakadakilang pagtitiwala ng aming guro. Matagal na niyang inaasahan na dadalhin ninyo ang inyong mga tao upang tumbahin ang bangka. Kaya't ibinigay na niya ang kanyang utos mula pa sa simula, huwag iligtas ang sinumang narito ngayong gabi. Hindi ka ba nagsasalita ng malaki?" Wala sa mood si Tyr na makipagpalitan ng daldalan kay Semail. Sa halip, hinawakan niya ang armor dagger at sumugod sa kanyang kaaway. Magsisimula na ang isang malaking showdown. Sa sandaling ito, kailangan ni Tyr, Sean Yarn, at iba pa na labanan si Semail, isang grupo ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon, at isang malaking bilang ng mga test subject. Kung wala sila Cyrus at Xantes, suicide mission sana ang trip nila dito. Nang si Tyr at Semail ay nasa gitna ng kanilang laban, nagsimulang ituon ni Xantes at Cyrus ang kanilang enerhiya sa mga test subject sa kanilang paligid. Bawat isa sa kanila ay kumilos ng kakaiba. Sa ilalim ng kontrol ni Wiccan at ng kanyang mga mangkukulam, ang bawat isa sa mga test subject na ito ay nagpakita ng kanilang sukdulang marahas na panig. Ang hayop na kalikasan sa loob ng kanilang katawan ay itinulak sa sukdulan. "Xantes!" Sigaw ni Cyrus sa katabi niyang si Xantes. Kaagad pagkatapos, inilagay ng bata ang plotang kawayan sa kanyang mga labi. Samantala, ikinaway ni Cyrus ang kanyang manggas, at maraming Kadoko parasite ang lumipad patungo sa direksyon ng mga test subject na iyon. Sa isang iglap, lumaganap ang mga parasito na iyon at sumalakay sa mga katawan ng mga paksang iyon sa pagsusulit. Kasabay ni Xantes ang pagtugtog ng bamboo flute. Isang melodic na himig ang umalingaw-ngaw mula sa plota at patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga paksa ng pagsubok. Pagkaraan ng ilang segundo, ang mga test subject na iyon na pambihirang walang awa at marahas ay biglang natakot sa lugar.
Nanginginig ang buong katawan nila na parang sumasayaw. Sa sandaling ito, nagsimula silang kumilos na sira, na parang may dalawang kaluluwa sa loob nila, bawat isa ay naglalaban upang makontrol ang kanilang mga katawan. Si Wiccan at isang grupo ng mga mangkukulam, na personal niyang sinanay sa kabilang panig ng tore, ay gumagamit ng mga tambol sa kanilang mga baywang upang kontrolin ang mga paksa ng pagsubok. Gayunpaman, naramdaman ng ilang mangkukulam na may mali sa sitwasyon, at tila may mali dahil nararamdaman nila na ang mga paksa ng pagsusulit ay tila medyo wala sa kontrol. Wiccan, may hindi tama. Ang isa sa mga mangkukulam ay tumingin kay Wiccan sa tabi niya na puno ng pawis ang ulo habang ipinaliwanag niya, ang kadoko na itinanim natin sa loob ng katawan ng mga test subject na iyon ay tila inaatake. Pagkasabi niya noon ay isang malakas na putok ang narinig mula sa drum sa baywang ng mangkukulam. Bumukas pa nga agad ang leather drum. Ang kadoko parasite sa loob ng drum ay naging ulap ng madugong ambon. Hindi lamang ang mangkukulam na ito ang nakatagpo ng sitwasyong ito, ngunit ang ilang iba pang mga tambol ng mangkukulam ay nahaharap sa parehong sitwasyon. Hindi pwede ito. Kaagad, si Wiccan ay nakakuha ng matinding suntok sa kaibuturan. Nangyari lang ang sitwasyon dahil ginamit ni Zantes at Zaires ang mga parasito ng kadoko para lumunin ang kadoko na itinanim nila sa loob ng mga test subject na iyon. Sa makatuwid, pagkatapos lumunin ang mga kadoko parasite sa loob ng test subject, ang kadoko parasite sa kanilang tagiliran ay mamamatay din. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay nasira ang kadoko spell ni Wiccan. Sa kabilang banda, matagumpay na nakontrol ni Zaires at Zantes ang ilang mga paksa sa pagsusulit. Sa oras na ito, minamanipula nila ang mga na-convert na paksa ng pagsusulit na ito upang labanan ang iba pang mga paksa ng pagsusulit. Hehe, itong tinatawag na Wiccan ay kasing galing natin. Nagpalitan ng tingin ang dalawa sa isa't isa. Sa ilalim ng pagpapalaki ng numero 1 kadoko spellbook ng Madex, ang Madex Scripture, ang lahat ng mga diskarte sa kadoko ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa kanilang mga mata. Ang kadoko spell ni Wiccan, na ginawa niya sa mga test subject na ito, ay hindi naman napakatalino. Gayunpaman, kailangan lang nilang gumamit ng ilang mga diskarte sa pag-crack mula sa Madex Scriptures para masira ang kadoko spell ng Wiccan. Sa sandaling ito, nang makita ni Wiccan na ang kadoko spell ng mga mangkukulam na iyon sa ilalim niya ay sunod-sunod na nabigo, siya ay nagngangalit sa matinding galit. Bumaba siya mula sa tore at tinungo si Zantes at Zaires. Isang madilim na aura ang lumabas sa katawan ni Wiccan. Ang lalaki ay mukhang mas nakakatakot kaysa dati nang kaharap niya ang dalawang shaman sa Southeast Asia. Sa mismong sandaling ito, nag-aalab sa galit si Wiccan. Saan nanggaling ang mga batang ito? How dare they try to challenge me? Isang galit na galit ang pinakawala ni Wiccan. Sa susunod na segundo, maraming mabangis at masasamang test subject ang sabay-sabay na lumitaw sa paligid niya. Kasunod nito, ang lahat ng mga test subject na iyon ay umaalulong habang nagmamadali silang pumunta kina Zantes at Zaires. Nang makita ito, muling tinugtog ni Zantes ang bamboo flute sa kanyang kamay. Kasabay nito, naglabas si Zaires ng berdeng vial mula sa kanyang katawan at naglabas ng mas maraming kadoko parasites. Gayunpaman, ang mga test subject na ito ay napakaraming beses na mas nababanat kaysa sa mga naunang batch. Kaya, sa ilang sandali, ang bamboo flute ni Zantes at ang mga kadoko parasite ni Zaires ay lubos na hindi epektibo laban sa mga paksang iyon sa pagsusulit. Zantes, bilis! Agad na sigaw ni Zaires. Binago ni Zantes ang paraan ng pagtugtog niya ng bamboo flute. Kaya ayon, yung mga test subject na nasa likod niya, na kinokontrol nila kanina, ay tumalikod na lang at nakipag-away sa mga test subject na kinokontrol ni Wiccan. Kabanata 1329. Lamunin mo ito. Kinokontrol ng magkabilang panig ang mga eksperimentong paksa at nagsagupaan sa isang madugong labanan. Mabilis na naging malinaw na ang mga eksperimentong paksa sa ilalim ng kontrol ni Wiccan ay higit na nakahihigit sa mga kontrolado ni Zaires Label at Zantes Meriem. Naku, Zaires, kailangan natin silang pigilan, baka mapatay tayo. Sigaw ni Zantes kay Zaires na puno ng pawis ang ulo. Kailangan nating pigilan ang pakikipag-ugnayan ni Wiccan sa mga subject na sinigaw ni Zaires. Nagsimulang magbuga ang mga damit niya at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang malakas na pagkilos ay nagpadala ng hindi mabilang na parang gamo-gamo na mga kadoko na parasito na bumaril mula sa manggas ni Zaires na sumasakop sa isang bahagi ng kalangitan sa napakaraming bilang nito.
Mabilis na inilagay ni Zantes ang kanyang bibig sa plota, at nagsimulang palibutan ng mga parasito ang mga eksperimentong paksa. Hindi nagtagal bago sila bumuo ng isang hadlang na isinara ang mga paksa sa loob nito. Nagsilbing hadlang ito, pinutol ang komunikasyon sa pagitan ng Wiccan at ng mga paksa. Napakunot ng noo si Wiccan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang galaw sa kanyang buhay. Nang walang tigil sa kanyang drumbeat, napagtanto niya sa lalong madaling panahon na ang mga parasito ng kadoko sa katawan ng mga eksperimentong paksa ay hindi na makakatanggap ng kanyang mga senyales. Napalaya mula sa kontrol, ang mga paksa ay nagsimulang mag-away sa kanilang sarili. Ano ito? Nagmura si Wiccan at dumiretso sa mga subject. Tumalon siya ng mataas sa hangin, biglang ibinaba ang kanyang braso at kaagad, lumipad palabas sa kanyang manggas ang ilang kakaibang hugis na mga parasito ng kadoko. Ang mga bug na ito ay kasing laki ng karaniwang kuko. Sa isang pares ng mga pakpak sa kanilang likod, sila ay napakasamang tumingin. Ngunit, sa ilang sandali lang, nagawa nilang masagasaan ang marami sa mga parasito ng kadoko ni Cyrus. Ang paghina ng hadlang ay nagbigay daan sa Wiccan na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga paksa, na labis na nabalisa. Humph! Medyo ungol ang pinakawalan ni Cyrus. Pagkatapos, biglang, isang flash ng gininto ang liwanag ang lumabas sa kanyang manggas. Lumitaw ang gintong liwanag sa harap ng surot ni Wiccan at agad na nilamon ang ilan sa kanila. Noon niya nakita kung ano ang gintong liwanag. Ito ay talagang isang maliit na gintong ahas, kasing kapal lamang ng isang hinlalaki. Golden Snake Spell, ang hari ng mga spells. Nanlaki ang mga mata ni Wiccan sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na hahawakan ni Cyrus itong trump card sa kanyang mga kamay. Ang gintong ahas ay talagang ang Golden Snake Spell, sa ilalim ng pangangalaga ni Cyrus sa loob ng maraming taon. Gumawa ito ng mahalagang kontribusyon pabalik sa Northern Rafinesque. Matapos makuha ang Magic Scripture, napahusay ni Cyrus ang kapangyarihan ng gintong ahas gamit ang kaalamang natamo. Sa makatuwid, ang pagtanggap dito bilang monarch ay talagang makatwiran. Sa isang kisap mata, lahat ng surot na inilabas ni Wiccan ay nilamon ng gintong ahas. Pagkatapos noon ay mabilis itong bumalik sa mga daliri ni Cyrus at nanunuyang tumingin kay Wiccan, na pamitik ang dila. Nagalit si Wiccan nang lumapit sa kanya sina Cyrus at Zantes at sinabing, Wiccan, dahil lahat tayo ay kadoko practitioner, magkaroon tayo ng tamang labanan sa kadoko spells. Oo naman. Ang galing ng kadoko ng mga kabataan ay nagulat kay Wiccan. Napukaw ko ang kanyang espiritu. Ang pagkontrol sa mga paksa ay naging pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin ngayon habang binabasag niya ang drum at nakuha ang isang nakakatakot na mukhang parasite monarch mula sa loob. Ang monarch, na natatakpan ng kasuklam-suklam na putik, ay nagbigay ng masamang pakiramdam. Nanginginig at nanginginig, lalo itong nabalisa nang makita si Goldie. Ubusin mo ito. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Wiccan. Pagkatapos, sa wakas, tila naunawaan ng monarko ang wika ng kanyang Panginoon nang ibukan nito ang dagwang bibig, ibinaba ang pares ng itim na pakpak nito, at lumipad patungo kay Cyrus. Ipagmalaki mo ako, Goldie. Tugon ni Cyrus sa pamamagitan ng paglulunsad ng kanyang gintong ahas. Ang dalawang halimaw ay nag-away sa gitna ng hangin at nahulog sa lupa sa isang gusot. Kasabay nito, sina Cyrus, Zantes, at Wiccan ay nagsagupaan sa muttering unintelligible spell versus, ang mystical aura na nakapaligid sa kanila ay tumindi. Sa kabilang panig ng labanan, natapos na ang labanan ni Tyr at Semael. Ang mga nakaraang pagtatagpo ay nagpakita na si Semael ay hindi kailanman kapareha ni Tyr. Siya ay natrash sa simula pa lang at nagawang iturok ang sarili ng Red Spider pagkatapos noon. Sa pagdaragdag ng isang tiyak na gamot na nagpapalakas ng kapangyarihan. Mabilis na nadagdagan ni Semael ang kanyang kapangyarihan at nagawang ibalik ang takbo ng labanan. Gayunpaman, tumagal ito ng hindi hihigit sa ilang segundo. Talk about going berserk. Ako ang old-timer dito. Namula ang kanyang mga mata, at agad na naramdaman ni Tyr ang pag-agos ng nagngangalit na dugo sa kanyang katawan, na pinigilan ng Heptasil maneuver sa lahat ng ito. Lumipat ang kanyang mga paa, at ang tanging nakikita ni Semael ay ang kumukupas na silhouette ni Tyr. Matinding sakit ang bumungad sa kanyang buong katawan, dulot ng walang tigil na paglaslas ni Tyr gamit ang armor dagger. Nakaugat si Semael sa lugar na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Gulat na napatingin siya sa mga sugat. Bago niya namalayan, natalo na siya. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak ang katawan ni Semael sa lupa.
Nang walang anumang kontrol, ang mga eksperimentong paksa ay nagulo. Sa halip na habulin ang mga tauhan ni Tyr tulad ng nararapat, nagsimula silang umatake ng walang Tauros, maging ang Legion ni Tyr o Red Moon at maging sa kanilang mga sarili. Nagawa ni Sean at ng mga fighter na dinala niya na lipulin ang karamihan sa mga kamikaze warriors. Tanging ang mga eksperimentong paksa ang natitira. Kabanata 1330. Blood Gone Wild. Ewo. Sa buong paligid nila ay nagmumula ang mga dagandong mula sa mga eksperimentong paksa. Nang tuluyan ng nawalan ng kontrol, ang ilan ay nanatiling nakikipaglaban kay Sean habang ang ilan ay nagsimulang tumakbo sa lahat ng direksyon. Walang anumang pangangatwiran, ang mga eksperimentong paksa ay parang mga hayop na walang konsensya. Bam! Hindi kalayuan kay Sean ay narinig ang mga tunog ng suntok. Agad niyang naramdaman ang pamatay na aura na papalapit sa kanya sa sandaling iyon. Nakaramdam ng pananakot at likas na naisip ang hitsura ng isang nakakahimok na paksa. Gayunpaman, nang ibalik niya ang kanyang ulo, ang tanging nakita niya ay sinuntok ni Tyr ang mukha ng isang paksa ng paulit-ulit habang nakahawak sa kwelyo nito. Ang mga suntok ay tuluyang nawasak ang mukha nito. Pero, kahit patay na siya, hindi tumigil si Tyr. Parang nawala na rin ng bait si Tyr. Ang mataas na nagmumula sa mga suntok ay naglagay sa kanyang dugo sa sobrang pagmamadali, na tila na override ang Heptasil maneuver. Ano bang nangyayari sa'yo, Tyr? Nang mapansing may mali, agad na lumapit si Sean kay Tyr at hinawakan ang kanyang palso. Biglang napalingon si Tyr. Namumula ang kanyang mga mata, at akmang susuntukan niya si Sean. Ako ito, Tyr. Desperado na sigaw ni Sean at nagawa niyang gisingin si Tyr mula sa walang kabaitan niyang ulirat. Ang mga daluyan ng dugo sa kanyang mga mata ay nagsimulang maglaho, at ang kanyang mga kamao ay lumuwag. Anong ginawa ko? Anong nangyari sa'yo? Nagseryoso si Sean. Tyr, hindi ba ang energy core at berserk blood mo ay tinatakan ng Beggar King gamit ang Heptasil maneuver? Paanong nakita kitang nag-amok? Sagot ni Tyr, hindi ko alam. Parang naapektuhan ako sa mga experimental subjects. I could feel something off during my fight with si Mail. Uncle Sean, I think the Heptasil maneuver is lose its power. Ramdam ko ang enerhiya sa katawan ko na sinusubukang kumawala sa selyo. Huminga ng malamig si Sean at sinabing, hindi maganda yan, Tyr. Nag-practice ka na ba ng inner strength kamakailan? Paano ako? Umiling si Tyr. Could it be the 9 steps to disorientation? Kung tutuusin, isa itong sangay ng sinaunang martial arts. Kahit nasanayin ko ito ng walang harness ng inner strength, hindi ko ito makontrol noong pinag-aaralan ko ang nightmare version. Sa dami ng sinabi niya, mas lalong sumasakit ang pakiramdam niya. Kung ano man iyon, kailangang patayin si Andraste ngayong gabi. Kailangang kunin ang ulat mula sa Red Moon Institute kung paano sugpuin ang nagngangalit na dugo. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi matitiis. Napatay ni Tyr at Sean ang lahat ng kamikaze warrior habang patapos na ang labanan ni Xantes at Xyres kay Wiccan. Ito ay katulad ng nangyari sa labanan sa pagitan ng Southeast Asian Black Magicians at Wiccan. Ang tatlo ay nakipaglaban sa mga spells at charms at magic dahil iba't ibang kulay ang lumitaw sa kanilang paligid. Kahit na bata pa sina Xantes at Xyres, sila ay aktual na mga inapo mula sa linya ng Maddex. Nilagyan ng kaalamang natutunan mula sa Maddex at Kedoko scriptures, milya-milya ang nauna nila sa Ajarn Mongkorn at Roger Bomo sa mga tuntunin ng mga kasanayan. Pinalibutan nila si Wiccan, pinilit na pumunta sa isang sulok para lang biglang lumipad ang itim na balabal sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang katawan na may tato na may iba't ibang itim na runic script at motibo. Umikot sa ere ang robe at dumapo mismo sa katawan ni Xantes at Xyres. Sa isang kisap mata, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na tila nasa kailaliman ng hukay. Ang pinakahuling hakbang ni Wiccan ay kung paano namatay sina Ajarn Mongkorn at Roger Bomo. Nang matakpin ng robe si Xyres at ang kanyang kapareha, sumilay si Wiccan sa isang masasamang ngiti. Binuo niya ang kanyang mga daliri sa kakaibang hugis at umawit ng hindi maintindihang spell charms habang naglalabas ng itim na gas mula sa kanyang katawan. Ang itim na gas ay lumutang sa hangin at biglang nabuo ang pagkakasunod-sunod ng mga runic script na natagpuan sa kanyang katawan bago bumilis patungo sa itim na roba. Ewo! Nikatikip ng robe, narinig ni Xyres at Xantes ang mga sigaw ng mga multo at multo sa kanilang paligid habang tinatakpan ng mga itim na gas ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal at nakita nila ang mga supernatural na nilalang na nagmaterialize mula sa manipis na hangin.
Inilabas ang kanilang kahindik-hindik na mga pangil at pag-flash ng kanilang mga paa sa paligid, ang mga nilalang ay lumipad diretso sa kanilang mga biktima. Sa totoo lang, hindi mga multo o multo ang mga ito kundi isang ilusyon na nilikha mula sa spell ni Wiccan. Gayunpaman, pagkatapos malanghap ang mga gas, ang mga kapas palad na tao ay magsisimulang mag-hallucinate na nakikita ang hitsura ng mga multo. Arg! Malinaw na nakulong sa kanyang guni-guni, malawak na ikinaway ni Xantes ang kanyang braso. Noon niya nakita ang isang multo sa kanyang dibdib, nilalamon ang kanyang katawan gamit ang matatalas na pangil nito. Sinimulan niyang kabog ang kanyang dibdib na parang tao, ang napakalawak na puwersa ay ilang sandali pa mula sa pagkabasag ng kanyang mga organo. Kasabay nito ang inis na inis ni Zaires sa mga maltong gumiling sa kanyang katinoan. Hindi sila multo. It's the Dark Soul spell. Agad na bumalik sa katinoan si Zaires. Ayon sa Madex Scripture, ang Dark Soul spell ay isang masamang enchantment. Ang mga Kedoko practitioner ay naglagay ng mga parasito ng Kedoko sa mga mass graves, na sumisipsip ng masasamang puwersa sa lugar upang maging Dark Soul spell. Ang spell ay nagawang linlangan ang isipan ng mga tao at ito ay nakamamatay bilang isang aktwal na mamamatay tao na multo. Mayroon lamang isang paraan upang masira ang spell. Upang gisingin ang sarili mula sa ulirat sa sakit. Nagsimula nang magpakita si Xantes ng mga aksyong pananakit sa sarili. Kung aalisin ito ng check, ilang sandali na lang bago siya magpakamatay. Tahan na, Xantes. Sigaw ni Zaires at mabilis na naglabas ng mahaba at balingkinitang espadang kilid.